Love Serye TV. Miserable proposal to my ex. Tunghayan na po natin ang ika-6 na bahagi. Ginising ako ni Gio na makarating sa hotel. May restaurant kasi sa ibaba na pinareserve niya para sa amin. Kinuha niya ang coat sa hita ko at sinuot iyon. May kinuha siyang paper bag sa compartment sa gilid ng upuan, saka iyon inabot sa akin. The dress I am wearing is ruined. Natanggal ang isang strap kaya niya siguro ako binigyan niyan. Change. I'll wait for you outside. Sabi niya. Wait, how about your driver? I asked. Do you think I will allow him to watch you while you were changing your clothes? Nakataas na kilay na sabi niya sa akin. Nakaramdam ako ng pagkahiya sa tanong. Sorry, nagsabi ko na lang. Bumuntong hininga ito pero hindi ito gumalaw sa kinauupuan. Saka mataman akong tinitingnan. I'll stay then. Sabi niya. Ha? Ano? Magbibihis ako. Lumabas ka na. Sabi ko. Look, I'm your husband after all. We already had sex so many times. Nagkaanak nga tayo. Kaya normal lang na makita kitang nagbibihis. Nagkibit balikat na ito. Inirapan ko siya sa dahan-dahang inalis ang dress na napunit. Isinuot ko na ang laman ng paper bag. It's a white long sleeve polo na pangbabae. Saka faded jeans. Ininsert ko na yung polo sa jeans na suot ko saka inayos ang buhok. Fact, you still look sexy in that damn polo. I want to rip it off. Nakangising tura nito. I gave him a punch on his right shoulder. You're crazy, sabi ko. I am. Proud naman siya pang nagsasalita. I rolled my eyes. Stop playing around, idiot. I might fall for your charms. Let's go, sabi niya. Nauna itong lumabas sa kanilahad sa akin ng kamay. Tinanggap ko iyon. Na makalabas, naramdaman ko ang paghigpit ng pagkakahawak niya sa kamay ko na parang ayaw niya ng bitawan. Naglakad kami papasok sa hotel. Saka naman sumakay sa elevator patungo kung saan ang restaurant. Na makapasok sa entrance, agad kami sinalubong ng naka-uniform na babae. I think manager siya rito. Nakita ko sa nameplate niya. Any reservation, ma'am, sir? She asked. Hindi maayos ang pagkakabotones ng suot niyang uniform. Ewan ko, parang sinadya niya or talagang nagulo lang. She even smiled playfully at Gio, who's not even paying attention to her. Valencia table for 3. Sabi niya nang hindi ito tinitingnan. This way, sir. Mr. Miss? Taas kilay nitong sabi. She's my wife. Sagot niya. Ang kamay niya na kanina nasa kamay ko ay bumaba na sa bewang ko. Ako naman ngayon ang nagtaas ng kilay. Huyo ka. Sorry, Mrs. Valencia. Sabi nito at inayo ko nung manager ang ulo sa pagkapahiya. It's okay. Ngumiti lamang ako. Lumayo ako bahagya kay Gio at lumapit sa babaeng manager. Mauna na ka sa lamesahan. Kakausapin ko lang siya about sa menu. Sabi ko. I crossed my arms after makitang nakatalikod at nagsimula na maglakad papunta sa second floor si Gio. You should wear your uniform properly. Hindi yun sinasadya mong hindi nakabotones ang pangitaas na botones. I said sa binutones yung uniform nito, sabay tapik sa pisngi. Pinasadahan ko siya ng tingin at bumulong. Are you trying to flirt with my husband? I asked. Tinaasan ko siya ng kilay. Ano akala niya sa akin? Hindi ko napansin ang kilos niya. Ano siya? I'm sorry, ma'am. I stopped her from talking. Just because I didn't react, that doesn't mean I didn't notice. Stop flirting, you won't win. Anyway, I said at saka ito inirapan at naglakad na paalis. Kastres na babaeng yon. Nanlalandi pa, alam na may kasamang babae. Umakit na ako sa hinanap si Gio. Nang mahanap, agad ako nagtungo doon at umupo sa upuan. Are we expecting someone? I asked. Ipinasundo ko si Daila and he will be here any minute. He said, Okay, sagot ko. Did you pick a flight with the manager? He asked. Huh? Pinagsasasabi mo dyan. Pagmamaang-maangan ko. I saw you, kinausap mo siya. What is this all about? Patuloy pa rin ito sa pagtatanong. It's nothing, Gio. Sagot ko naman. Liar. I know you. Kinausap mo ng maaga yung taong yon. Alam mong hindi mo magugustuhan. Sabi niya. He knows me very well. She's trying to flirt with you. I said. So what? I don't give a damn about her. Sabi niya. Whatever. I said.
Mama, Papa, narinig ko ang boses ng anak ko. Okupado namin ang buong floor kaya kami lang ang narito sa taas. Hey kiddo, how's school? Agaran tanong ni Gio at sinalubong yung anak namin. It's good po. Look, I even got 5 stars because I answered my teacher's question earlier. Proud na sabi niya. Wow, congrats kiddo. What toys do you want? I'll buy it for you. Sabi ni Gio at saka pinaupo ito sa upuan. I'm okay with my toys, Papa. Just promise me you won't leave us again. Sabi niya. Napatingin agad sa akin si Gio. Nakita ko ang igting ng panga niya. Pero agad itong nawala nung magpatuloy ang anak ko sa pagkukwento. Mom is always stressed with herself at work just so she can buy the things I want. Ayoko pong nahihirapan si Mama. Papa, at dahil nandyan na po kayo, alam ko pong aalagaan niyo si Mama gaya ng ginawa niya sa akin. Sabi nito sabay ngiti kay Gio. Hi, my son. He's already growing. Parang noon lang nasa sinapupunan ko pa siya. I will, my son. Papa loves Mama so much. Papa will take care of her. He will take care of her. Alright, kiddo? He asked. Opo, masiglang sabi niya. I know, sinabi niya lang ang mga katagang yun para hindi niya kami pagdudahan. He's a smart kid. Madali niyang naiintindihan ang isang sitwasyon kahit pa pinapanood niya lang iyon. Gio called the waiter para maipasok na ang pagkain namin. We started eating. After that, naglaro silang dalawa. Hindi na nga makapag-antay na umabot sa unit namin. Unit namin. Ang sarap naman sabihin nun. Umakyat na kaya tayo at na makapaglaro kayong dalawa? I asked. Mabuti pa nga. Sagot niya. Umakyat na kami sa condo unit namin. Doon naman sila naglaro. They bond all the time. Hindi pa nga nakapagbihis si Gio at naka-business attire pa rin ito. Even my son is still wearing his school uniform. Nagkikilitian silang dalawa sa sofa. Habang ako naman ay nakatayo lang sa gilid habang pinapanood sila. This is my home. They are my safe haven and I love them both. Bihis muna kayo. Pinagpapawisan na kayo oh. Komento ko. Why don't you join us, Mama? Dayla asked. Tiningnan ako ni Gio saka siya lumingon kay Dayla. Magkasabay pala silang tumango saka ako inatake ng kiliti. Oh no, no. That's not good idea. Don't you dare, Gio. Huwag kang lalapit. I said. Napatili ako dahil sa biglaan nitong pagyakap sa akin. Tumatawa naman sa gilid niya si Dayla at mukhang tuwang-tuwa. Inangat ako ni Gio sa ere saka ako binagsak sa sofa at inatake na naman nila ako ng kiliti. Hey, stop it, stop it. Tawa ko ng tawa. Nagkikilitian kami ng magdamag hanggang sa makaramdam kami ng pagod. This day is tiring, komento ni Gio. Yeah, but fun, dagdag ko. Tiningnan ko ang natutulog na si Dayla sa lap ko. I smiled and he really looks like his father. Kahit natutulog, nakakunot pa rin ang kilay nito. Like father, like son eh. He must be tired, sabi ni Gio sabay haplos sa ulo ni Dayla. Yeah, I said. Dadalhin ko na siya sa kwarto niya at bibihisan. Sabi niya. Okay, I said. Kinarga niya na si Dayla at dinala sa papunta sa kwarto nito. What happened this day, I will never forget about it. I'll treasure every moment we make as a family. Siguro naman hindi masamang unahin ko muna ang kasiyahan ko bago ang problema, hindi ba? At saka this is our first bonding na kompleto kami. Mostly of my years way back in States, it was only me and Dayla. Now we were playing with his father, the man I wanna be with in my entire existence. Even if he's heartless sometimes, he is still my husband. It's another day for me. It's Saturday, meaning wala akong pasok. Sabado at linggong ginawa kong rest day para naman maalagaan ko rin si Dayla. I'm in the bathroom. Naligo ako para naman ma-refresh yung utak ko. Gio is still asleep. He's probably tired because of our bonding yesterday. Matapos maligo, isinuot ko lang ang simpleng dress na kulay puti, tas may paw prints na design. Naisip ko mag-adapt ng aso kung papayag si Gio. Nagsusuklay ako habang palabas sa banyo, nang biglang may umakap sa akin. He sniffed my neck and my hair. My wife smells amazing. Komento niya. Thank you. Yun lang ang sinabi ko bago kinalas ang kamay niya sa bewang. Where's my good morning kiss? He pouted like a child. Look like he's in a good mood. Later, sabi ko at kumindat rito. Naglakad na ako palabas sa kwarto namin at saka kumatok sa kwarto ni Dayla. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Good morning, baby.
Bati ko. Nakaupo ito sa kama niya habang kinukusot ang mata gamit ang kamay. Good morning po, sabi niya. I gave him a kiss on his cheeks. Come, let's take a bath. Punta tayo sa bahay ni Lolo at Lola. Sabi ko. Talaga po? Tanong nito. Tumango lang ako. Bibisitahin muna namin sila bago pumunta sa ospital kung saan nakakonfine ang parents ni Gio. Sige po, masiglang sabi niya saka tumalon sa kama at naunang pumasok sa banyo. Tinawanan ko lamang siya saka na sumunod. Matapos siyang paliguan, binihisan ko siya ng simpleng polo shirt at pants saka pinasuot ng sapatos. I'm done na po mama, sabi niya. Okay, let's go, masayang sabi ko. Lumabas na kami sa kwarto saka nagtungo sa kusina. Hindi ko pa pala nasasabi kay Gio. Hon, aalis kami at bibisitahin sila mom. Sama ka? I asked. I'll come with you, sabi niya. Okay, magbihis ka na, sabi ko naman. Tumango lang ito. Nagantay kami ng ilang minuto saka siya lumabas. Nakakulay puting long sleeve at white khaki shorts. Nakatupi hanggang siko ang long sleeve na suot. Damn, he looks so hot. Hay, shut up Aya. Nakaputi kami lahat. Mukha tuloy kaming dadalo sa kasal dahil pare-parehong outfit namin. I grabbed my purse in the coffee table. Doon ko kasi yun nilagay kahapon. Saka na kami umalis sa unit at sumakay sa elevator. Hawak ko sa kabilang kamay ang purse, saka naman hawak ni Gio ang kamay ko sa kabila. Nasa kanan naman niya si Dayla. Kung titignan sa mga hindi nakakakilala sa amin, magmumukha kaming masayang pamilya. Masaya nga ba? I erased those thoughts. Maybe I should enjoy this moment, right? May hangganan din ang lahat. Pinagbuksan kami ni Gio ng pinto at pumasok naman kami. We're using his limo kaya naman pang celeb ang dating namin. Nag-drive na yung driver papunta sa tinutuluyan nila mom na exclusive suite. Ang mas maganda sa suite nila ay face detector which is under my tita. Chains of hotel. My mom, big sister na to mention, she's in Japan with her family. Gusto niya nga akong mag-manage sa company niya but sadly, nasa pangangalaga ko ng company ni dad. Hindi pa busy sa company mo? I asked. No, kaya naman nilang magtrabaho kahit wala ang CEO. He proudly said. How about the projects or proposal na kailangan i-approve? Tanong ko ulit. He rested his head on my shoulder saka inamoy-amoy ang leeg ko. I want to have time with you too. Gusto kong bumawi sa mga panahong wala ako sa tabi niyo, sabi niya. Tinapunan ko ng tingin si Dayla na busy sa paglalaro sa iPad nito. Agad na hinaplos ng mainit na kamay ang puso ko. Okay, yun lamang ang lumabas sa bibig ko. Ilang minuto lang ang tinagal ng pagdadrive na pupunta sa hotel. Na makarating, lumabas na kami saka na tinanong yung room number nila mom. Pinapasok naman agad kami nila mom. Alam kong ini-inform sila ng taga-front desk about sa amin. Lolo, Lola, alam niyo po ba nakakuha po ako ng 5 stars sa school? Sabi ni Dayla. Talaga ba apo ko? Ang galing naman pala. Kiss mo nga si Lola. Masayang sabi ni mom. Nginitian ko lang si mom habang pinapaulanan ng halik si Dayla. Nasa balkonahe sila dad at Gio. Mukhang may importanteng pinag-uusapan. Mom, hindi po kami magtatagal. Bibisitahin pa din namin ang parents ni Gio. And I want to see them after 3 years. Sabi ko, you should. Hindi ko naman alam kung anong kalagayan ng balae ngayon. Just send my regards to her and her husband. She said. Opo ma'am, sabi ko na lang. Ilang oras lang ang tinagal namin sa suite. Nila ma'am saka na kami nagpaalam para puntahan ang parents ni Gio. Sumakay na kami sa limo ni Gio saka naman ito pinaandar ng driver. Nasa isang pribadong ospital kami na pagmamay-ari ng kaibigan ni Gio. Nandito rin ang mama at dad niya. Na makapasok kami agad namin tinanong kung anong room sila nakalagay. Nasa room 508 po sila Mrs. Valencia. Kumawaliwa po kayo agad pag tungtong ng elevator sa 5th floor. Sabi nung lalaking nurse. Tinanguan siya ni Gio. Ngumiti naman ako. Gio instantly put his arm on my waist. Natigil naman ako sa pagkakangiti. What? Strict ang saad ko. Stop smiling. Cold na sabi niya. Ano naman? Alangan namang simangutan ko siya. Sabi ko. It's just whatever. Sabi nito sa kakinarga si Dayla at naglakad na patungo sa elevator at sumakay. Hindi ko mapigil ang hindi mapangiti. Is he jealous? Ay, ba't ba naiisip ng ganyan Aya? Nagagalit lang siya, yun lang naman yun at wala nang iba. I shake my head saka na sumunod sa kanila na kanina pa naghihintay. Gusto mo pa lalo siyang ngitian? He asked. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Gio? Ngumiti lang ako.
Ba't mo ba nilalagyan ng mali siya? Sabi ko. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Dayla. Halatang hindi nito nagugustuhan na nangyayari. Are you two fighting po? He asked. Agad naman kaming umiling sa ngumiti sa kanya. No baby, sagot ko. Okay po, sabi niya. Inirapan ko si Gio. Kinunutan naman niya ako ng noo. Tanggalin ko kaya ang kilay mo. Pumasok na kami sa kwarto nila. Agad na sumalubong sa akin ang mami ni Gio. Medyo tumanda din ito sa edad niya pero noon maganda pa rin naman. Handad niya naman ay nakahiga sa kama, puno ng aparato. Mukhang siya siguro ang napuruhan ng husto. Good afternoon po ma'am, dad. Bati ko. Nilingon kami ng ma'am niya. Agad naman tumulo ang luha nito saka ito tumayo at hinagkan ako. Iha, look at you. You're so pretty. You really look like your mother. Sabi ko. Oo nga po, sabi nila. Nasagot ko na lamang. How are you? She asked. I'm fine po, sagot ko naman. Hinagkan niya si Gio at hinalikan sa pisngi nito. I'm glad that you two are in good terms now. I hope magtagal kayo. Sabi niya. Itinuro niya si Dayla sa gilid ni Gio. Is he? Oh my grandson. My grandson, may apo. Maligayang sabi nito. Agad niyang niyakap si Dayla na yumakap din naman sa kanya. Saka pinupog ng halik ang pisngi nito. Ang laki niya na. I haven't seen him for what? How old is he? She asked. 3 po, turning 4 this coming July. Sagot ni Gio. Oh, I see. No doubt it's your son, mi iho. He looks like you very much. Sabi niya. It's Jeans, ma'am. Jeans. Pahambol na sabi niya. Yup, he's acting weird when his mom around. Yeah. Sabi niya. Come, have a seat. You have a lot of stories to tell me pa. Sabi niya sa kinarga si Dayla. Umupo kami sa sofa. How was your married life, iho? I didn't know nagtagal kayo na 3 years. Sabi niya. He probably didn't know about our divorce 3 years ago. Siguro sila mami lang at daddy ang nakakaalam. Actually po, naghiwalay kami. Sabi ko. Nilingon ko si Gio. Nakatingin din ito sa akin. What? Bakit naman? I thought you two are in good terms. She asked. Nalilito ito. We are, ma'am, but I have reasons why I choose to split with her instead of continuing our marriage, he said. But we already fixed our marriage, ma'am, you see? May anak na po kami. Agap ko agad para mawala ang pagtataka niya sa paghihiwalay namin. I hope it won't happen again, iho. Iha, kung may pag-aawayan man kayo, ayusin niyo agad. Huwag niyong idala sa hiwalayan. They said happy wife means happy life. So please, wag agad kayo maghihiwalay, okay? Promise me, sabi nito sa kahinawakan pareho ang kamay namin at agad iyong pinagsalikop. Napatingin kami sa isa't isa ni Gio. I'll make sure that won't happen again, ma'am. I promise. Sabi niya at mahigpit na hinawakan ng mami ang kamay ko. Ngumiti lang ako bilang pagsang-ayon. Nagpatuloy kami sa pagkakwentuhan. Nang biglang sumagi sa isip ko ang sinabi ni mom. Happy life is a happy wife. Ang tanong, masaya nga ba ako?